Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So doon sa mga kondisyon ng salah, natalakay na natin yung unang tatlo. Inshallah. At meron ang tinukoy dito na siyam na syurutus salah. Pero ang tatlo na nababanggit dito, ito ay mga common na syurut sa lahat ng gawaing pagsamba. Al-Islamu wal-aqlu wal-bulug, ang pagiging Muslim, ang matinong pag-iisip at ang pagbibinata o pagdadalaga. Pagdating sa hustong edad na nagiging mukallaf ang tao sa pagsamba. Si pang-apat, nadaanan na rin yata natin itong pang-apat pala, yung tahara. Na ito nga ay ang tahara mula sa hadathain, yung hadath asgar at hadath akbar. Hadath asgar, babalik ang tahara sa pamagitan ng wudu, at akbar, babalik ang tahara sa pamagitan ng gusol. Ngayon yung panlima, dukhulul waqt, pagdating ng tamang oras. Pang-anim, satrul aura, pagtatakip sa aura. Pang-pito, ijtinabun najasa, dapat walang najis, yung katawan, damit at lugar. Pang-walo, istiqbalul kibla, pagharap sa kibla. At pang-siyam, an-niyah, ang intensyon sa salah. So ngayon doon sa panglima, inshallah, dukhulul waqtis salati al-muakkatah. Ang pagpasok ng oras ng sala na naitakda. Merong ayat doon sa Surah An-Nisa, chapter 4, verse 103. Sinabi ni Allah, "Inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Tunay ng sala ay itinakda sa mga mananampalataya sa takda na oras. Kitaban mawquta, pagtatakda na may oras. So ito'y inobliga sa tamang oras nito. Hindi ka pwedeng magsasala na wala pang oras ng sala o tapos ng oras ng sala. Dahil ang mga oras ng sala ay meron talagang oras nito. Hindi ito pwedeng mapapaaga o mahuhuli. Okay? Pero syempre wala pa sa usapin dito yung musafir at iba't iba pang usapin katulad ng qada o pagbabayad sa sala na hindi nagawa. Pero ang tinatalakay pa lang dito yung tamang oras ng sala. At syempre sa mga bagay na ito, mas mainam na pahalagahan natin ang mga aral sa Islam as is. Sa pinakatuwid, pinakamainam na pagsunod dito. Kasi minsan yung tao, yun nga, nabanggit ko nung nakaraan, na mainam na nauunawaan natin ng mga hangganan, ng mga bagay-bagay, ng mga batas sa Islam, nang sa gayon ay alam natin kung anong tama at anong mali. Pero minsan, may mga tao na sinasamantala na nila ang ilang mga bagay. Yung lalong-lalo na halimbawa yung mga rukhas na sinasabi, mga pagpapahintulot na minsan nagiging iba na ang interpretasyon nila. Halimbawa sa qada, pinahintulutan ng qada, ng sala. Pero gawin mo to araw-araw na walang dahilan, pinagpapaliban mo yung sala kasi nasa eskwelahan ka, magsasala ka ng duhur, asar, maghrib at isya sama-sama pag nakauwi ka na sa bahay, mali yun. Okay, pinahintulutan ng qada, pero sa merong matibay na dahilan. At maaring yung sala pa nga ng tao na ito ay hindi tanggap. Pero syempre, yun nga, minsan iisipin natin, mas mainam na itong tao na ito na nagsasala ng duhur, asar, maghrib at isya sama-sama sa bahay niya pag-uwi niya kaysa naman sa hindi nagsasala. Pero yun nga, ang pinakamainam na pagsunod ay ang pinakamatuwid na pagsunod. Yung natutupad ang Islam ayon sa pinakatamang paraan ng pagkakasabatas dito. Okay? Hindi yung
kumbaga, nandun ka na sa bingit na maaring magagawa mo, maaring hindi mo na magagawa. So dapat isisikapin ng Muslim ang matupad ng mga ito sa tamang oras. Ang mga sala ay matupad sa tamang oras, inshallah. So merong hadith din, iniulat ito ni Imam Ahmad. So nga sinabi, wali hadithi Jibril hina amman Nabiya sallallahu alaihi wasallam bis salawatil khams. Si Jibril alaihi salam minsan daw ay nag-imam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng 5 sala. Si Jibril ang imam at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ma'mum. Thumma qala ma bayna hadainil waqtaini waqtun. Anumang nasa pagitan ng 2 oras na ito ay ang oras ng sala. Ibig sabihin, malaya ka na magsala sa kahit alin sa mga oras nito. Huwag lang lalampas o huwag lang mauuna rito. Fala tasihhu as-salah qabla dukhuli waqtiha wala ba'da khurujihi illa li'udhurin. Hindi pinahintulutan na ipagpapaliban ng tao ang sala o kaya ay paaagahin ng tao ang sala. Liban na lang sa udhur. So dito na papasok yung udhur o yung katanggap-tanggap na dahilan. Bakit mo pinaaga ang sala? Anong pwedeng katanggap-tanggap na dahilan kaya pinaaga mo ang sala? Yung tinatawag na jam', pinahintulutang pagsasama ng sala. Unang-una para sa musafir, naglalakbay, at pangalawa para doon sa mga tao ng jamaah na pinaaga nila ang sala. Dahil sa malakas na ulan o iba pang panganib. Okay? Gayun din maaring mangyari sa salatul khawf. Yung sala na kapag nasa digmaan ng mga Muslim, pwedeng ganun ang mangyari. Sa pinahintulutan yun ay udhur na maituturing. Sa mga pagkakataon na ito. Na maaari itong gawin bago pa dumating ang oras ng sala. Halimbawa, para sa musafir, yung asar gagawin niya sa oras ng duhur, yung maghrib o yung isya gagawin niya sa oras ng maghrib. At gayon din hindi pinahintulutan na gagawin ito pagkatapos ng oras. Ganun din, para sa musafir, maaaring ang duhur ay gagawin niya sa oras ng asar at ang maghrib gagawin niya sa oras ng isya. Pero pwede rin pala ito doon sa salatul khawf, pwede rin. Pero sa mga panahon na malakas ang ulan, takdim lang ang pwede. Jam'u, takdim. Paagahin ang susunod na sala. Pero hindi pwedeng ta'khir. Hindi pwede. Pang-anim na kondisyon, satrul aura, ma'al kudrati bi shay'in la yasifu al-bashara. Pang-anim, ang pagtatakip sa aura ayon sa kakayanan ng tao. Ma'al kudra. Sa abot ng kanyang makakaya, takpan niya ang katawan niya na dapat matatakpan sa sala. Na anumang bagay na dapat itong pantakip na ito sa aura ay may sapat na kapal, la yasiful bashara, na hindi matatanaw o maaninag ang kulay ng balat sa likod ng tela na ito. So, ibig sabihin, ang damit, dapat may sapat na kapal. Hindi ito pwedeng parang kortina, natanaw yung kulay ng balat sa loob o yung stockings, ganun. Minsan may ganyan eh. Minsan mga estudyante, so ginagawa nila, kasi maikli yung palda nila, nagsusot sila ng leggings, yung leggings naman manipis. So kita pa rin yung kulay ng binti nila. Hindi yung satrul aura. So yung unang kahulugan nga ng aura, ito yung mga bahagi ng katawan na dapat natatakpan. At para sa babae, buong katawan niya, na maaaring makita mukha at kamay. At sa lalaki, yung kanyang pagitan ng pusod hanggang tuhod, na kasama ang pusod at tuhod sa natatakpan, kasama yung dalawa niyang balikat. So meron sinabi si Allah sa Suratul A'raf, verse 31, chapter 7, verse 31, Ya bani Adama khudu zinatakum inda kulli masjidin, o ang kani Adan, kunin ninyo ang inyong mga palamuti o dalhin ninyo ang lahat ng inyong mga palamuti sa bawat masjid. Ang palamuti na tinutukoy dito ay zinatakum, damit.
na tumatakip sa aura. Yun ang tinutukoy dito ayon sa tafsir. Kaya nga mahalaga na kapag pinag-aaralan ng tao ang Quran, binabasa ng Muslim ang Quran, alam niya rin yung tafsir. Okay? Nang sa gayon, hindi siya nagkakaroon ng sarili niyang interpretasyon sa bagay-bagay na mga tulad nito. Bawo niya, hindi mo alam tafsir, tapos makapal mukha mo, hilig mo magpaliwanag ng Quran. Nabasa mo zina. So pagkakaintindi mo, dapat nakakwintas ka, nakabling-bling ka sa pagdating sa masjid, sa sala. Hindi ganon. Okay? So zina na tinutukoy dito ay damit. Pero siyempre, sinabi rito na dalhin ninyong inyong mga damit, ibig sabihin suot ninyong inyong mga damit. Okay? Hindi nasa plastic bag. At siyempre, sinabi dito masjid, paano yan kung nasa bahay? So applicable ito sa lahat ng sala. So mahalaga yung tafsir. So tinutukoy dito na zinatakum inda kulli masjidin, magdamit kayo sa bawat punta ninyo ng masjid para sa sala at ibig sabihin sa lahat ng sala, inshallah. Merong hadith, iniulat ito ni Abu Dawud. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin. Hindi tinatanggap ni Allah ang sala ng haid illa bi khimar. Ang haid na tinutukoy dito, ganun din, hindi rin yung may haid, okay? Kasi bawal nga sila magsala. Ang tinutukoy dito, yung babae na dumating na sa hustong edad ng pagdadalaga, na obligado na sa kanya magsala. Okay? So kailangan daw niya mag-khimar. At ang khimar na tinutukoy dito, ito na yung kabuuan ng kanyang damit na tumatakip sa buo niyang katawan. Okay? Natatakpan yung balat niya, yung katulad ng nauna na banggit. At syempre sa damit, ito ay dapat mayroong sapat na haba na natatakpan ng aura kahit gumalaw siya. Kahit gumalaw siya, natatakpan ng aura. Kaya nga yung damit na sobrang ikli o sobrang sikip, bawo sa lalaki, uso yung ngayon yung masisikip na pantalon, maikli o masikip na t-shirt, pag nagruko, kita na yung puwet, hindi yun satrul aura. Okay? Yun ay maaaring makakasira ng kanyang sala. So may sapat na luwag, di ba? May sapat na haba. At yun nga, luwag na, sapat na luwag, ibig sabihin, hindi nakikita yung hugis ng katawan. Wa auratur rajuli al-balig ma bayna as-sarra war-raqbah. Ang aura ng lalaki na nasa edad ng pagbibinata ay sa pagitan ng kanyang pusod hanggang tuhod. At sinasabi ng mga scholar, kasama ang pusod at tuhod. Hindi, kasi kung sinabing bayna as-sarra war-raqbah, pwedeng makita yung pusod o pwedeng makita yung tuhod. Hindi, kasama yung rakbah. Okay? Pero may mga nagsasabi rin na kung hindi naman sala, so pwedeng makita rin yung tuhod. Kasi naiulat si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakikita minsan nung mga sahaba yung kanyang tuhod kapag siya ay nauupo. Okay? Pero hindi nakikita yung kanyang hita. Pero sa sala, mas mahigpit, so dapat kasama yung tuhod. Nang sa nga, katulad nga na binanggit ko kanina, meron itong sapat na haba, na kapag kumikilos ang tao sa sala, hindi umuurong yung damit niya at na-expose yung dapat na natatakpan. So mas lampas sa tuhod, mas maganda. Mas lampas sa pusod, mas maganda, inshallah. So nga, merong hadith, iniulat naman ito ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim, idha sallayta fi thawbin wahidin, fa in kana wasian faltahif bihi. Kung ikaw man ay magsasala sa pamagitan ng isang damit lamang o isang piraso ng tela lang, kumot. Bawo gamit mo kumot, ipantadapon mo sa katawan mo, ipangtatakip mo sa katawan mo. Kung ito ay may sapat na lapad, ay ibalot mo ito sa katawan mo. Wa in kana dayikan fattazir bihi, at kung maikli naman yung tela, isuot mo na lang ito na parang izar.
Izar, yung parang malong, yung sinusuot sa bewang pababa. So mas binibigyan ng kumbaga ng pagpapahalaga sa aura na matakpan yung pusod hanggang sa balikat. Okay? Pero yung pusod hanggang tuhod pala. Dapat matatakpan yung pusod hanggang tuhod. Pero, wal awla wal afdal an yaj'ala ala atikihi shay'an min athiyab. Pero mas mainam pa rin na kung kaya niya nga, yung hadith kanina, kung isa lang talaga yung tela na magagamit niya. So takpan niya yung kanyang pagitan ng pusod hanggang tuhod. Okay? Pero kung kaya pa niya, takpan din niya yung kanyang dalawang balikat, inshallah. Takpan niya. Ngayon, sa satrul aura, so damit ang pangunahing pantakip sa aura. Okay? Pero pwede rin naman magamit yung ibang materyales. So, halimbawa, merong pambihirang pagkakataon na nasira yung damit mo o napunta ka doon sa isla. At yung damit mo, nilalabhan mo sana pero tinangay ng ilog, wala kang damit. Magsasala ka na. Kung kaya mong takpan ng iyong aura sa pamagitan ng dahon ng saging, gawin mo. Okay? Meron kang napulot, trash bag, yung kulay itim. Di pambalot mo sa katawan mo, pantakip ng aura, pwede. Okay? So, not necessarily damit lang ang pwedeng ipantakip sa aura. So, pwedeng ibang bagay. Merong karton na padpad doon sa isla na walang damit doon. Di suotin mo, pantakip mo sa aura. Okay? O wala talaga. May nahuli kang hayop, kinatay mo, yung balat niya, ginawa mong malong, pwede. Basta matatakpan yung aura, insyaallah. Kasi nga, dinugtong dito, lian na Nabi sallallahu alaihi wasallam nahar rajula an yusalli fi thawbi laysa ala atikihi minhu shay'un. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naiulat din na ipinagbawal niya sa isang lalaki, pinagbawalan niya ang isang lalaki na magsasala sa pamagitan ng isang damit na wala siyang ipinagtatakip sa kanyang balikat. So dapat matatakpan din ng lalaki kahit papaano yung kanyang balikat. Wal mar'atu kulluha awratun illa wajhuha wa kafayha. Ang babae, ang buong katawan niya ay aura, dapat matatakpan sa sala. Liban na lamang sa kanyang mukha at kamay. Ibig sabihin kapag magsasala siya na nakikita ang kanyang kamay at mukha, tanggap ang kanyang sala. Illa idha sallat amam al-ajanib, pero kung siya ay magsasala na merong ibang tao na hindi niya maharam, ay gayral maharim, fa innaha tugatti kulla shay'in. Tatakpan niya ang lahat, pati kanyang mukha at kamay. Na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, iniulat ni Imam At-Tirmidhi, al-mar'atu awratun. At yun din sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatu haidin illa bi khimar, yung katulad yung hadith mismo kanina na nabasa natin. Ngayon, uli clarification, ang paa ay kabilang sa aura ng babae. Okay, so hindi pwede na yung babae lalabas ng kanyang bahay, kita yung kanyang paa, o magsasala siya na nakalitaw yung kanyang paa. Okay? So mayroong mga babae, nakatakip yung mukha, nakatakip yung kamay, kita naman yung paa hanggang binti. Sayang, kumbaga, defeated yung kanyang purpose na maghijab. So ang aura, kasama yung paa. Ang aura ng babae, kasama yung paa. Kaya kung lalabas siya ng bahay, mainam na mahaba yung palda, walang problema kung sumasaya dito sa lupa. Okay? Wag lang dito kasi daming tayo ng pusa rito eh. Mamadikitan ng najis yung yun. Mabuisit din kayo sa pusa. Mainam yung yung mahaba na damit. O, pwede ka magmedyas, inshallah. Kung magchichinelas ka, magmedyas ka, nakasapatos ka, pwede rin.
Basta hindi nakikita ang paa, inshallah. Nasa sala man o wala sa sala, dapat natatakpan ng paa, inshallah. Ngayon pangwalo, ijtinabun najasa fi badanihi wa thawbihi wa biq'atihi. So dapat malinis ang kanyang katawan, yung balat niya, walang najasa, ang kanyang damit at ang lugar na kung saan siya magsasala. Ay makano salatihi, yung lugar nga ng kanyang sala. Ma'al kudra, sa abot ng kanyang makakaya. Okay? So yung najis na tinutukoy dito, ihi, dugo at dumi ng tao o hayop. At yung ibang mga scholar, syempre, nababanggit nila, maaring hindi na may turing na najis yung dumi ng hayop na kumakain ng damulang at halal kainin. Okay? Pero yung ihi ng pusa, yung pusa lalo na najis yun. Okay? Kasi hindi naman siya kinakain, najis yun. Yung ihi niya at kanyang dumi. Kasi merong aya, Suratul Muddathir, verse 4, "Wathiyabaka fatahhir," at ang iyong damit ay dalisayin. At merong hadith, iniulat ni Imam Ad-Daraqutni, "Tanazzahu anil bawli fa inna amata adabil kabar minhu." Magdalisay kayo mula sa ihi. Ibig sabihin, mag-ingat kayo na matatalsikan kayo ng ihi, at kapag umihi kayo ay linisin ang inyong katawan, dahil ang marami sa parusa sa libingan ay dulot nito. Ang marami sa mapaparusahan sa libingan ay dahil sa ihi. Okay? So dapat ingatan ng tao ang kanyang sarili. Hindi lang kanyang katawan, pati ang kanyang damit na matatalsikan ng ihi. Walikaulihi sallallahu alaihi wasallam li Asma fi damil haidi yusibu thawb. At merong hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Asma, na kapatid ni Aisha radhiyallahu anha, tungkol sa dugo ng buwan ng dalaw na nadikit sa damit. Sinabi niya, hadith ito na iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim, "Tahuttuhu thumma taqriduhu bil ma'i." So, ito raw ay hugasan sa tubig, thumma tandihu, thumma tusalli fihi. So, ito raw ay kumbaga kusutin, hugasan sa tubig, at sutin na ito sa sala. So yun nga, minsan mangyayari na mayroong mantsa na may iwan pero walang problema yung mantsa. Ang mahalaga, mawala yung ain o yung mismong piraso o butil o patak ng dugo mula doon sa damit. Okay, sa katawan. Okay? So maaaring mayroong may iwan na mantsa, pero ang mahalaga, nawawala yung mismong dugo. Gindisi sa panghadith, iniulat ni Imam al-Bukhari, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, "Wa qad bala al-a'rabi fil masjidi." Nang umihi daw ang isang taong disyerto sa masjid, "Ariku ala bawlihi sajalan min ma'in." Buhusan ninyo ng isang timbang tubig ang kanyang ihi. At sapat na yon bilang panlinis dito, inshallah. Pangwalo, istiqbalul qibla ma'al kudra. So, napansin ninyo, sunod-sunod na binanggit dito yung mga kondisyon, dinudugtong palagi rito yung ma'al kudra. Okay? So, balikan natin ng konti yung ijtinabun najasa. So, nga, kailangan ito ay magagawa sa paraan na kumbaga pinaka malinis na magagawa mo yung isang lugar. At sa lugar ng sala, dagdag pala natin bago natin kunin istiqbalul qibla, ang tinutukoy na dapat malinis yung lugar na kung saan ka nagsasala, kung saan tatama yung katawan mo kapag ikaw ay nagsasala. Okay? Kasi maaring, yun nga, katulad nung nangyari doon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na nag-iimam siya, tapos hinubad niya yung kanyang tsinelas, dilagay niya lang sa tabi niya, dahil meron daw itong najis. So, ibig sabihin, katabi niya yung najis, pero nagsala pa rin siya at hindi yun naka-apekto sa kanyang sala.
Kasi maaaring mangyari, di ba? Halimbawa, dito sa masjid, may tumataing pusa rito, minsan nangyari yan. So, inshallah, pwede pa rin tayo magsala doon sa lugar na wala namang dumi ng pusa. Alhamdulillah. At ganyan din nga sa Ma'al Qudra, hindi ko pala nabanggit yun kanina doon sa tahara. Yun nga, tahara Ma'al Qudra, kung ano yung kaya mong gawin sa tahara. Kung merong benda, yung kamay mo, hindi mo yung kailangan hugasan. Pwede mo na lang yun, punasan, inshallah. Kasi ang lahat ng gawaing pagsamba, yung nga, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, hindi nag-aatang si Allah ng anumang pasanin o pananagutan sa sino man liban na lang sa kakayanan nito. Fattakullaha mastata'tum, katakutan ninyo si Allah sa abot ng inyong makakaya. Yan, na hindi magdudulot ng pinsala ang pagsunod dito. Okay? Dapat ang pagsunod ay makatwiran at makatotohanan, kumbaga praktikal, na hindi ito magdudulot sa inyo ng paghihirap o pinsala. Tulad sa hadith, wasaddidu wa qaribu. Magpakamatuwid kayo at sikapin ninyo magawa ang pinakamatuwid na gawain. Sa pangwalo, inshallah, istiqbalul kibla, Ma'al Qudra, pagharap sa kibla sa abot ng iyong makakaya. Fawalli wajhaka shatr al-masjidil haram, sinabi ni Allah, Surat Al-Baqarah, verse 144. At ganyan din sa hadith, idha kumta ila salati, fasbigil wudu. Kapag ikaw ay magtataguyod ng sala, ayusin mo ang iyong wudu, thumma staqbilil kibla, at humarap ka sa kibla. Ng kibla nga, ito yung general na direction ng Kaaba, mula sa iyong lugar. Ang shortest distance mula sa iyo at sa Kaaba. Doon ka haharap. Kung nakalihis ka ng konti, walang problema. Ang mahalaga, hindi ka nakatalikod sa kibla. Katulad doon sa panghadith, al-kiblatu ma bayna al-mashriqi wal-maghrib. Dahil ang Madina ay nasa north ng Makkah, so sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kibla sa Madina ay nasa pagitan ng east at west. So kahit lumihis ka ng konti, walang problema doon. Ang mahalaga, hindi ka nakatalikod sa kibla. Ma'al Qudra. So halimbawa, nagsasala ka sa aeroplano, kasi matatapos na yung sala, yung oras ng sala, kailangan mo magsala sa tamang oras. Nagsala ka sa aeroplano, yung aeroplano lumiliko-liko, wala na sa direksyon ng kibla, walang problema. Walang problema, inshallah. At panghuli, ngayong gabi inshallah, at panghuling kondisyon, an-niya, ang intensyon. Wala taskutu bihalin, at hindi ito maaring mawala sa anumang sitwasyon. Ayon sa sinabi ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat, ang mga gawain ay tutuusin ayon sa intensyon lamang. Wa mahalluha al-qalb, ang lugar ng intensyon ay sa puso. Hindi ito sinasabi. Okay? Ang intensyon na magsala ay hindi sinasabi. Wala kayong kailangang kabisaduhin na Arabic na mga salita para sasabihin ninyo para magsala. Ang intensyon ay nasa puso. Okay, yan ba? Meron kayong intensyon na gawin, hindi nyo naman sinasabi, di ba? May intensyon kayo magnakaw. Hindi nyo, magnanakaw ako mamaya. Absent ako mamaya. Hindi nyo ginagawa yan. So, ganoon din sa sala. Ito ay nasa puso. Wa hakikatuha al-azmu ala shay. At ang katotohanan dito, ito ay ang paninindigan na gawin ng isang bagay. Kagustuhan, matinding kagustuhan na gawin ng isang bagay. Wala yushra'u at talaffudu biha. At hindi isinabatas. Ibig sabihin, hindi halal, bagkus ay haram na sasambitin ng niya o intensyon. Ba, isipin ng tao na pwede siya magsabi ng magsasala ko ng duhur, alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala, yun ay haram, yun ay walang lugar sa Islam, yun ay bid'ah, yun ay pagdaragdag sa relihiyon. Yan ang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yatalaffad bihi, dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya sinabi kahit kailan ang kanyang intensyon sa sala. Okay? At pagdating sa mga dalil, sa mga gawaing pagsamba, sasabihin ng mga gumagawa ng bid'ah, nasaan ang hadith? Nasaan ang hadith na nagsasabi na bawal sambitin ang intensyon? Ibalik niyo sa kanilang tanong.
Kasi ang lahat ng gawaing pagsamba ay ano? Ang lahat ng pagsamba ay haram hanggat mayroong batayan. So, ang dalil na bawal na sasambitin ng niya ay ang kawalan ng dalil. Okay? So, dalil din yun. Walang dalil, ibig sabihin, walang dalil. Hindi ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit mo gagawin? Mas marunong ka pa sa kanya? So, yun yung sabihin niya sa mga gumagawa ng bidaa. Yan ang ano sila, yan sila. Mas marunong pa sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabihin nila, anong dalil? Sa ang hadith sinabi na bawal sabihin ng intensyon, siya ang magbigay ng dalil. Ang burden of proof ay nasa tao na nag-aangkin na ito ay pwedeng gawin. Pagdating sa mga ibada, ang burden of proof ay nasa nag-aangkin na pwedeng gawin ng anumang bagay. Patunayan niya na ito ay pinahintulutan o katanggap-tanggap o ma'jur o merong gantimpala. At syempre walang naiulat na ginawa ito ng kahit sino sa mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. So tatapusin natin to next week inshallah ang mga rukun, mga haligi na ng sala inshallah. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.